Nako, heto ho, hindi maganda kasi inaasahan pang tatagal sa loob ng PAR o ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Pablo. Bumagal daw po kasi ang pagkilos nito. Sa record ng Pag-asa, ang Bagyong Pablo na ang pinakamalakas na bagyong tumama sa Mindanao sa loob ng 2 dekada. Narito ang report ni GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Ito ang kuha ng International Space Station sa Bagyong Bopa o Pablo bago pa man maglandfall sa ating bansa. Nakamamanghama ng balumbo ng mga ulap, dala naman nito ang bagsik ng mapaminsalang ulan at hangin. Sa iba't ibang pantalan sa bansa, lalo sa Southern Luzon, sa Visayas at Mindanao, mahigit 100 sasakyang pandagat at mahigit 5,000 pasahero ang stranded. Patuloy ang pagbabantay ng PDRRMC Camarines Sur sa 11 munisipyo na itinuturing na landslide-prone areas. Kung hihilingon ta, ang pinaka-major na hazard na digdiyo sa ngunyan sa Camsur is yung flooding, lalo na ini yung Bicol River Basin area ta. Sa isang coastal barangay sa Bolhoon, Cebu, 17 bahay ang nasira dahil sa paghampas ng malalakas na alon kagabi. Grabe, kusog oy. Sa? Tumbang kuning kahoy oh. Sukis tanan. Ang hangin. Balod, gadungan lagi. Sa kasagsagan naman ng bagyo sa Bohol, nasawi ang 2 taong gulang na bata nang tangayin ng alon sa dagat. Bagaman malayo na sa Bohol, ramdam pa rin sa mga baybayin ang sungit ang panahon dulot ng bagyo. Sa kuhang ito ng U.S. Cooper na si Londel Cartagena, ilang malalaking bangka ang sinira ng malalakas na alon nitong hapon. Tila maaantala pa ang paglabas sa Philippine Area of Responsibility ng Bagyong Pablo. Sa datos na nakalap ng Weather Central, posibleng sa susunod na linggo pa ito inaasahang umalis ng PAR. Bumabagal kasi ngayon ang kilos ng bagyo, epekto ng humihinang subtropical ridge sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Lumalakas din ang hanging amihan kaya pinahihina naman nito ang bagyo. Masungit pa rin ang panahon sa Palawan. Hindi pa rin inaalis ng Pag-asa ang Storm Signal number 3 sa Northern Palawan kasama ang Calamian Group of Islands. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Palawan, samantalang itinaas ang Storm Signal number 1 sa Occidental Mindoro. Hindi pa rin mararamdaman dito sa Metro Manila ang epekto ng bagyong si Pablo na ngayon ay nasa may West Philippine Sea. At ngayong buwan ay inaasahan na posibleng isa pang bagyo ang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya lahat ay dapat na maging handa at maging mapagmatsyag sa sungit ng panahon. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.